Pero bago yan, Senador Manalastas, Senador. Hmm. Dagdag pa dyan ang mga umaaligid ng mga barko sa pag-asa. Makikita nyo ang mga ang mga senador po pumunta diyan kahit sila po hindi ginagalang ng China. Maliwanag naman atin yung ano na yan, yung Pag-asa Island na yan. Eh bakit nakabantay ang Chinese Coast Guard? Lahat po yan ay bunsod ng napakapangit na pamumuno nitong si Duterte na kulang na nga lang talaga ay ipamigay ang West Philippine Sea. Kulang na lang talaga ay himurin ng puwet ni Xi Jinping at ipaubaya na sa Beijing ang ating mga nasasakupan diyan. Nakakalungkot lang po talaga na kitang-kita po dito sa issue diyan sa Pag-asa Island yung yung presensya ng China. Pero di ba po ang atin pong pamahalaan ngayon, gumagawa sila ng paraan para hindi po talaga tuluyang maagaw
ang ating soberenya. Katulad nung nangyari dyan sa Escoda Shoal o Sabina Shoal. Na kung saan ay meron po tayong mga Coast Guard dyan na nakabantay, isang barko ng Coast Guard, hindi po umaalis. Bakit? Nire-reclamate na po ito ng China. Ako po ay napaunlakan na makasama sa isang interview with vloggers dyan po kay Commodore J. Tariela ng Philippine Navy. Ako po ay nakasama sa isang interview at talagang ako po kasi kumbaga gusto ko talaga na medyo yung emotional na ako dyan sa West Philippine Sea. Kung ikay makabayan, kung ikaw ay kumbaga maka-Pilipino ka talaga, hindi ka papayag na kahit man lang 1 sentimetro ng iyong ari-arian o ng pag-aari mo ay maaagaw ng ibang tao o ng dayuhan. Kung ikaw lang talaga ay makabayan. Pero dahil nga po ang ating pong mga kababayan, ilan sa ating mga kababayan ay mas kumikiling po sa China. Parang pinapakita lamang po nila dito na parang isuko na lang natin para walang gulo. Katulad ng ginawa ni Digo. Isuko na lang natin, baka mamaya girahin tayo ng China, wala tayong panlaban. Diba parang ang gusto ba ninyo? Kalimutan na lang natin yung ginawang paglaban ng Gombursa, ni Lapu-Lapu, ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Antonio Luna, Juan Luna, Diego Silang ba yun? Tapos si Macario Sakay. Lalo na yung doon po sa Bulacan. Pamilya Del Pilar, Marcelo Del Pilar, si Gregorio Del Pilar. Yung mga ginawa niya na pakikipaglaban para po magkaroon tayo ng kasarinlan at mahawakan natin yung ating kalupaan na talagang atin. Yan ba ang gusto ninyong ipaintindi sa amin? Isuko na lang, huwag na tayong lumaban, kawawa ang ating bansa. Hindi nyo ba alam na habang tayo ay pumapayag na sakupin ng China, ang nangyayari po, matutulad tayo sa ibang mga bansa na wala na lang nagawa nung binaon sila sa utang ng China, tayo po may utang tayo sa China. Etong mga bansa na ito binaon sa utang ni China. Ano nangyari? Inagaw na lang yung kanilang mga teritoryo, pambayad utang. Yan nga yung tinatawag na Chinese debt trap. Kaya po dito, sa ginawa na to ng mga senador, si Senator Villanueva, si JB Ercito, saka itong si Mig Subiri. Okay yan, maganda yan, di ba? Napakagandang pagkakataon yan para ipamukha sa China na atin yan. Pero yung si Robin Padilla, pumunta ng Pag-asa Island daw, tapos para ipakita yung, para sabihin daw na atin yan. Hindi naman ganyan yung kanyang adikain noon, yung kanyang pagpunta doon ay hindi naman para ipaglaban ng West Philippine Sea. Pumunta nga siya doon, sabi niya, wala naman danger, hindi naman ako nanganib doon. Wala nang umano sa akin na in-check nung pumunta ako ng West Philippine Sea, ng Pag-asa Island. Kasi hindi ka pa naman noon na senador yata. Tapos, kahit naman pumunta ka doon, hindi naman pagpapamukha sa China na atin yung West Philippine Sea ang pinunta mo doon. Hindi naman yun ang pinunta mo doon eh. Hindi katulad ngayon ka pumunta, tapos sabihin mo atin yung Pag-asa Island. Diba? Sasabihin mo, pumunta ka na doon. Pinamukha mo sa China na hindi naman yun ang goal mo nung pumunta ka doon. Diba? Kaya, dapat po lang natin ipagtanggol yung atin. Dapat lang po talaga natin ipamukha sa mga China na atin to, lumayas kayo.
Diba? Kahit tanungin natin ng mga Pilipino normal na Pilipino, kumakain ng tama, tanungin natin, tama ba ang ginagawa ng China na pagpasok sa ating soberenya? Kahit bata, kahit na minor de edad, elementary o high school, tanungin mo, tama ba ang ginagawa ng China na pagsakop sa mga kalupaan natin at shoal natin, mga isla natin, karagatan natin? Tama ba yung ginagawa ng China? Tanungin mo ang isang minor de edad. Sasabihin yan, mali yan. Pwera na lang siguro kung na-impluensya ng mga kabataan. Na ang pinapanood ng magulang, yung mga bobong vlogger na umaayon sa China. Diba? Doon pa lang hindi na kailangan pagtalunan o pagdebatehan. Tama ba ang ginagawa ng China? Kapag mayroon pong Pilipino na sumagot, oo, tama ginagawa ng China, hindi po Pilipino yon. Baka kamag-anak ni Mayor Alice Gu, iyon ng Bamban Tarlac.